Well mga kapupong, ilang oras lamang ang nakalipas, nagising ang mga residente ng Caracas, ang kabiserang lungsod ng Venezuela, dahil sa sunod-sunod na malalakas na pagyanig at nakakabahalang tunog mula sa mga sasakyang panghimpapawid na dumaan sa himpapawid ng lungsod. Ayon sa mga saksi, nangyari ang mga insidente bandang 2:00 ng madaling araw kung saan ilang magkasunod na malalakas na ingay ang narinig sa iba't ibang bahagi ng kabisera. Kasabay nito, namataan ang makakapal na usok na umaangat malapit sa mahahalagang lugar, dahilan upang magdulot ng takot sa mga residente. Ilang lugar sa lungsod ang biglang nawalan ng kuryente. Dahil dito, maraming residente ang lumabas ng kanilang mga bahay upang alamin kung ano ang nagaganap. Sa social media, mabilis na kumalat ang mga video at larawan na nagpapakita ng maiitim na usok na nagliwanag sa kalangitan malapit sa mga military installation tulad ng La Carlota Airfield at Fortuna Complex. May ilan ding kuha na nagpapakita ng katulad na pangyayari sa mas silangang bahagi ng lungsod, kabilang ang mga lugar na malapit sa mga airport at mga karatig distrito. Ayon sa mga ulat mula sa ilang komunidad, may mga nakitang mababang lipad na sasakyang panghimpapawid ilang minuto bago at pagkatapos ng mga malalakas na tunog. Ang presensya ng mga ito ay lalong nagpalakas sa pangamba ng mga residente na hindi pa rin tiyak kung ano ang tunay na lawak ng nangyari. Sa mga oras na nagaganap ang mga insidenteng ito, kapansin-pansin ang mabilis na pagkalat ng impormasyon online, kasabay ng paglabas ng mga unang ulat mula sa international media. Ang mga pangyayari ay naganap sa gitna ng umiigting na tensyon sa pagitan ng Venezuela at ng United States. Ilang oras lamang matapos ang insidente, naglabas ng pahayag ang US President at sinabi na sina President Nicolas Maduro at ang kanyang asawa na si Cilia Flores ay nahuli at inalis mula sa bansa bilang bahagi ng isang planadong operasyon. Sinabi niya na naging matagumpay ang isinagawang aksyon, bagaman kakaunti lamang ang ibinahaging detalye tungkol sa paraan ng pagpapatupad nito. Sa mga oras na iyon, wala pang agarang kumpirmasyon mula sa opisyal na military channels. Bilang tugon, mariing kinondena ng pamahalaan ng Venezuela ang nangyari at tinawag itong isang seryosong panghihimasok mula sa labas ng bansa. Nanawagan ang mga opisyal sa kanilang mga taga-suporta na magkaisa at maging handa sa pagtatanggol ng soberanya ng bansa. Sinabi rin ng mga autoridad na ang sitwasyon ay isang malinaw na paglabag sa international norms at iginiit na mananatiling matatag ang kanilang pamahalaan sa kabila ng panlabas na presyon. Kasunod nito, idineklara ng Pangulo ang state of emergency, isang aksyon na nagbibigay ng mas malawak na kapangyarihan sa mga autoridad pagdating sa seguridad at pangangalaga ng critical infrastructure. Nagpahayag din ng pag-aalala ang mga leader ng karatig bansang Colombia na nanawagan para sa agarang internasyonal na pag-uusap upang talakayin ang mga naganap. Hinimok nila ang mga pagpupulong sa loob ng mga regional at global organizations upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. May ilang diplomatikong kinatawan mula sa iba pang bansa ang nagsalita rin na nagpahayag ng suporta sa karapatan ng Venezuela na magtakda ng sarili nitong direksyon at binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng katahimikan. Well mga kapupong, naglabas ang US Federal Aviation Authority ng pansamantalang pagbabawal sa mga commercial flight na dumadaan sa himpapawid ng Venezuela dahil sa patuloy na aktibidad sa rehiyon. Pinayuhan ng mga piloto na iwasan muna ang lugar hanggang sa maging malinaw ang sitwasyon. Ang American Embassy sa bansa ay nagpaalala rin sa kanilang mga mamamayan na manatili sa kanilang kinaroroonan at umiwas sa hindi kinakailangang paglalakbay. Anyway, mga kapopong, sa mga oras na ito, patuloy pa ring sinusuri ng mga autoridad at international agencies ang buong lawak ng mga pangyayari. Ang mga residente ng Caracas ay nananatiling alerto, umaasang magkakaroon ng malinaw na impormasyon at kapanatagan matapos ang biglaang at nakakagulat na mga insidente na naganap ilang oras lamang ang nakalipas. Sa huling bahagi ng Marso ng taong 2025, iniulat ng pambansang kumpanya ng enerhiya ng China ang isang mahalagang pagkakatuklas sa karagatan malapit sa lungsod ng Shenzhen. Ayon sa National Offshore Oil Corporation ng China, natukoy nila ang oil field na kilala bilang Huizhou sa silangang bahagi ng South China Sea. Tinatayang may mahigit 100 milyong tonelada ng oil at natural gas sa ilalim ng dagat. Inilarawan ito ng mga opisyal bilang isang malaking tagumpay sa larangan ng offshore exploration, lalo na dahil sa lalim at hirap ng kondisyon sa ilalim ng dagat. Ipinakita ng mga unang pagsubok sa drillings na tuloy-tuloy ang paglabas ng langis at gas
na nagpapahiwatig ng potensyal para sa pangmatagalang produksyon sa hinaharap. Matatagpuan ang oil field humigit kumulang 170 kilometro mula sa Shenzhen, sa loob ng lugar na sinasabing saklaw ng Exclusive Economic Zone ng China. Sinabi ng mga leader ng kumpanya na ang tagumpay na ito ay bunga ng sunod-sunod na pag-unlad sa teknolohiya ng drillings, na nagbigay daan upang maabot ang mga layer sa ilalim ng dagat na dati ay itinuturing na napakahirap galugarin. Para sa Beijing, ang pagkakatuklas ay hindi lamang tungkol sa enerhiya, kundi pati na rin sa pagpapakita ng kakayahan sa larangan ng agham at engineering sa karagatan. Sa mga oras na inanunsyo ang balitang ito, tumanggap din ito ng pansin mula sa mga karatig bansa sa Southeast Asia. Ang South China Sea ay matagal nang kilala bilang isang rehiyong mayaman sa likas na yaman at mahalaga sa kalakalan. Dahil dito, maraming bansa ang patuloy na nagmamasid sa mga bagong proyekto at pagunlad, lalo na yung may kaugnayan sa langis at gas na maaaring makaapekto sa balanse ng interes sa rehiyon. Sa Pilipinas, patuloy namang naghahanap ang pamahalaan ng mga paraan upang mapalakas ang lokal na supply ng enerhiya. Noong Enero ng taong 2025, sinabi ni Energy Secretary Rafael Lutilla na may interes ang ilang kumpanya mula sa Estados Unidos na makilahok sa mga proyektong may kinalaman sa oil at gas sa malalim na bahagi ng karagatan ng bansa. Ayon kay Lutilla, ang interes ng mga kumpanyang ito ay nakabatay sa potensyal na pangnegosyo at hindi sa pagbabago ng politika. Hindi niya pinangalanan ang mga kumpanyang ito dahil nasa yugto pa lamang ng pag-uusap ang mga plano. Ipinaliwanag din ni Lutilla na mahalaga ang mga proyektong ito dahil ang Malampaya Gas Field na matagal nang nagsusupply ng malaking bahagi ng enerhiya ng bansa ay inaasahang bababa ang produksyon sa mga susunod na taon. Umaasa ang pamahalaan na sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga bagong drillings at pakikipagtulungan sa mga dayuhang mamumuhunan, maaaring madagdagan ang supply ng gas sa bansa nating. Pero mga kapopong, hindi naging madali ang pag-usad ng mga proyektong ito. Ang mga hindi pagkakaunawaan sa hangganan ng karagatan at presensya ng malalaking sasakyang dagat ng China sa ilang lugar ay nagdulot ng pagkaantala sa ilang aktibidad sa eksplorasyon. Ang ganitong sitwasyon ay nagbigay diin sa masalimuot na ugnayan ng enerhiya, diplomasya at seguridad sa rehiyon na may layuning maiwasan ang anumang sagupaan at mapanatili ang katatagan. Anyway, mga kapopong, sa kabila ng mga hamon, nananatiling bukas ang Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa mga dayuhang kasosyo. Ayon sa mga opisyal, ang interes ng mga kumpanya mula sa Estados Unidos ay maaaring magdala ng kapital, teknolohiya at kaalaman na makatutulong sa paglinang ng mga reserba sa ilalim ng dagat ng bansa. Para sa gobyerno ng Pilipinas, ang ganitong aksyon ay bahagi ng mas malawak na layunin na tiyakin ang pangmatagalang seguridad sa enerhiya at patuloy na pag-unlad ng ekonomiya sa gitna ng nagbabagong kalagayan sa bansa natin.